Abi? Nay, narito na ho ako. Tawag ni Edward sa dalawa. Kuya, ang aga mo ngayon ah. Tama-tama, gutom na ako eh. Sagot ng kapatid nitong dalaga. Siyempre, madiskarte si kuya. Kaya heto, may pananghalian tayo. Nanay, nasa na? Tanong nito kay Abby. Nasa likod kuya, inaayos yung mga sampay niya. Kakatapos lang kasi namin maglaba. Sagot nito sa kanya. Oh, Edward, nariyan ka na pala. Tama lang yung uwi mo at nakasaing na rin itong si Abby. Bati naman ng kanyang ina na si Aling Soledad. Mabuti nga ho't may nagpahatid. Tapos dumaan ako sa talyer ni Estong, kaya doon na muna po ako bukas. Tugon ng binata sa ina. Tumuloy na si Edward sa loob ng bahay nila. Binatang responsable ito na hindi gaya ng iba na tambay lang at palainom. 25 na ito, habang 18 taong gulang naman si Abby. Iniwan sila ng tatay niya ng 10 taong gulang pa lang si Abby. Umalis ito ng bansa at hindi na sila kinontak. Nag-aaral ang kapatid niya kaya nagsusumikap ito para mapagtapos niya ito. Wala din siyang nobya dahil lahat ng babaeng matipuhan niya ay ayaw ng kanyang kapatid. Kaya umiiwas na lang siya dahil mas importante sa kanya ang opinyon nito at ng kanyang ina. Kuya, baka mamaya napapagod ka na ha? Maghahanap na din ako ng extra para tulungan kita. Tura ni Abby. Kaya ko, tsaka mag-aral ka mabuti. Lahat kakayanin ko para sa inyo ni nanay. Lumapit ka na dito at maghahin ka na. Yaya nito sa kapatid. Sige, ako na bahala dyan. Maupo ka na muna dito kuya. Tubig ba gusto mo? Alok nito sa binata. Ako nang kukuha, sige na. Sabi ni Edward. Napapangiti pa ang nanay nila dahil sa nakikitang pagmamahala ng kanyang mga anak. Kung bumalik lang siguro ang asawa niya, marahil kahit si Edward ay nakapagtapos ng gusto nitong kurso bilang isang magaling na arkitekto. Kaso ay hanggang unang taon lang ito nakaapak at mas pinili na lang na magtrabaho para sa nakababatang kapatid. Nay, kain na po tayo. Ano na naman pong iniisip nyo? Puntag ni Abby dito. Wala anak, naalala ko lang ang tatay nyo. Alanganin na tumingin ito sa anak na panganay. Huwag nyo nang isipin ng taong ayaw na sa atin at pinabayaan kayo. Hindi natin siya kailangan ay. Matigas na ani ni Edward kaya nawala ng kibo si Abby. Kuya, paano kung umuwi si Itay dito? Paalisin mo ba? Tanong ni Abby. Ayoko siya pag-usapan. Kumain na tayo. Sige na. Nay, maupo na kayo dito. Yaya ni Edward sa ina. Tahimik silang kumain ng pananghalian ng mga oras na yon. Bigla nawala ng saya at sigla si Edward nang mabanggit ng kanyang ina ang ama nilang umabandona sa kanila na mahabang taon na ang lumipas. Anak, hanggang ngayon ba ay galit ka pa rin sa tatay mo? Matagal na panahon na yon, kaya pwede ba nay? Nasa harapan tayo ng pagkain. Ayokong pag-usapan ng isang taong walang kwenta. At kahit kailan hindi ko siya mapapatawad. Galit na saad ni Edward tsaka tumayo at lumabas ng bahay. Kuya, hindi ka pa tapos sa pagkain! Sigaw ni Abby habang tumayo at patungo sa pinto. Abby anak, hayaan mo na muna ang kuya mo. Kasalanan ko rin, dapat ay hindi ko na binanggit pa ang tatay nyo. Tura nito sa anak. Kayo naman kasi nay, alam naman natin lahat na hanggang ngayon ay galit si kuya. Inungkat nyo pa kasi. Wika nito kaya napabuntong hininga ang ginang. Naglakad naman si Edward sa labasan nila. Dito lang din sila nakatira sa Maynila. Halos lahat na rin ng trabaho ay napasok ni Edward. Lahat ng hirap, sakit ay napagdaanan na ng binata kaya matatag na siya sa lahat ng hamon ng buhay. Ngunit ibang usapan kapag tungkol sa kanyang ama ang usapan. Umasa siya noon na babalik ito hanggang sa tumagal ang panahon ay hindi na ito bumalik pa. Kaya nagtanim siya ng galit dito at ayaw niyang pag-usapan pa o marinig ang pangalan nito. Veron! Tawag ng daddy nito sa dalaga na lumabas ito ng airport. Daddy! Oh my God! Namiss kita! Ang gwapo niyo lalo ah! Baka may girlfriend na kayo ha? Biro nito sa ama. Ikaw talaga, wala na akong mamahalin pa kundi ang mami mo lang. Let's go! Alam kong pagod ka at gutom na rin. Yaya nito at lumayo sa pagkakayakap. Slide po. Anong food po sa bahay? Namiss ko na yung kaldereta ni Manang Huling. Nasa bahay pa po ba siya, Dad? Saad ng dalaga. Of course, iha. Come on. Yaya nito at mabilis na sumakay na sila sa loob ng sasakyan. Excited ang dalaga at hindi makubli ang ngiti na muli siya makatapak sa lupang kanyang sinilangan. Almost 2 years siya sa Amerika dahil na rin sa fashion nito as a model. Pero mas pinili nitong umuwi para makasama ang kanyang ama dahil nga sila nalang dalawa.
Namatay ang mami niya dahil na rin sa malalang karamdaman. Kahit gaano ka pa kayaman, hindi mabibili ng pera ang kalusugan. 3 taon nang namayapa ang ina nito, kaya naman pinili ni Veron na bumalik at ilaan ng oras niya para sa ama na may edad na rin. Siya si Veronica Castillo, nag-iisang anak nila Agosto at Marina Castillo. 22 anyos at isang successful na model sa ibang bansa. Ang sarap talaga ng simoy ng hangin dito sa Pinas, Dad. Kahit na mas marami ang sasakyan, mas gusto ko pa rin dito. Tura ni Veron sa ama. Iba talaga ang Pilipinas, anak. So, how's your life there? May naliligaw na ba sa'yo doon? For sure, marami. Kindat dito sa kanya. Wala sa isip ko yun, Dad. Pero hindi maiiwasan. Kaso walang pasado sa palasa ko eh. Hinahanap ko kasi yung gaya nyo. Balik biro niya sa ama kaya napatawa ito ng malakas. Bolera ka pa rin gaya ng mami mo. Basta pumili ka ng mabait. At syempre, estado na rin sa buhay. Dad, ayos na yung mabait at mamahalin ako. Kailangan pa ba na nasa magandang estado din ng buhay? Tanong nito sa ama. Hindi naman. Para syempre hindi ka mahirapan. Dapat balanse rin. At ayoko ng tambay lang ang magugustuhan mo, ha? O kung anong klase lang na nasa tabi-tabi. Hirit pa nito kaya hindi na umimik pa ang dalaga. Pagdating nila sa mansyon ay bumaba agad si Veron. Malaki ang ngiti nito na makita ang matandang matagal na nilang taga-silbi at itinuring na lola. Manang huling, namiss ko po kayo. Bati nito at niyakap ang matanda. Napakaganda mo anak. Mabuti naman. Sana hindi ka na umalis ha, para hindi na malungkot ang daddy mo. Tugon nito. Opo manang, dito na po ako kay daddy. Gutom na ako, may pagkain na? Tanong nito agad. Oo, tayo na sa loob at mainit pa yung pagkain. Sir, ipapasok na lang po kay Anton yan. Tura ng matanda kaya ngumiti ang ama ng dalaga. Dad, let's go na. Gutom na ako eh. Mabilis na yaya nito. Pumasok na sila at tumuloy sa komedor. Naaamoy agad ni Veronica ang amoy ng pagkain kaya mas lalong nakaramdam ng gutom ang mga ito. Naupo na sila at pinagsilbihan na sila ng mayordoma. Halos mapapikit sa sarap si Veronica kaya natatawa pa ang ama nito at maging ang matandang nagluto. Habang kumakain ng mga ito ay hindi nawala ang kwentuhan at kamustahan na mag-ama. Kaya ilang oras din ang itinagal nila sa komedor. Matapos yon ay umakyat na ito sa kwarto niya para maligo at makapagpahinga saglit. At pumayag naman ang daddy nito para na rin makabawi siya ng lakas. Pagkagaling nito sa pagligo at nagpatuyo ng buhok ay humiga siya agad at hinila ng antok. Nagising ang dalaga na madilim na sa labas. Kaya naupo muna siya sa kama ng ilang minuto at nagmuni-muni pa. Makalipas ang isang oras na pananatiling nakaupo ay pumasok siya sa banyo. 5:00 na pala at napasarap ang tulog niya. Bumaba siya agad matapos sa banyo. Itinaas niya lang ang buhok at diretso labas. Nakita nito ang daddy niya sa sala na nagkakape kaya diretso siya sa komedor para kumuha rin ng sa kanya. Nakahiligan na niya kasi ang magkape dahil na rin sa pag-iisa niya sa Amerika. Oh, iha. Akala ko itulog ka pa rin until now. Napasarap yata ang tulog mo at ngayon ka lang bumaba. Tura ng kanyang ama. Opo dad, ang sarap kaya matulog. Anong ginagawa niyo? Tanong nito paglapit niya sa ama. Wala. Mga lumang album natin noon. Masarap lang balikan. Masaya pa noon kasi kumpleto pa tayo. Tugon nito kay Veronica. Dad, masaya pa rin naman tayo, di ba? Nasa paligid lang si mami kaya huwag na kayo malungkot. Maghanap ka na kasi ng girlfriend. Ngiting wika nito. Paano naman kung hindi mo magustuhan ang magugustuhan ko? Ayoko naman na ako lang masaya, tapos ikaw hindi. Sagot ng matanda. Aba, gusto nyo nga? Siyempre dad, kung saan kayo masaya, mas doble ang saya ko. Wika ng dalaga at humilig pa sa balikat nito. Pero hindi na anak, mas gusto kong ikaw na lang. Masaya naman ako, tsaka magkakaupo naman ako, di ba? Kailan nga ba yon? Sabay halakak ng ama nito. Napailing na lang ang dalaga dahil sa mga banat ng kanyang ama. Matapos ang kulitan nila ay umakyat na ito sa kwarto. Nagpahatid na lang ito ng pagkain sa silid dahil busog pa rin ang dalaga. Naroon siya ngayon sa gilid ng maliit na fountain at nakaupo habang tinatanaw ang mga maliliit na bituin sa langit. Pumikit si Veronica para mas maramdaman niya ang lamig ng hangin na dumadampi sa mga balat niya. Ayaw man niyang aminin sa sarili at sa kanyang ama ay namimiss niya talaga ang kanyang ina. Pinipigilan niya lang na maging emotional kada makikita ang daddy niya na malungkot. Kaya lumipas ang isang oras ay bumalik na ito sa taas.
hindi na ito kumain. Doon na lang siya sa kwarto at guguhit ng mga designs para sa bagong damit. Bukod sa modelo ang dalaga ay nakahiligan niya rin ang gumuhit kaya naging mas malaki ang kita nito sa Amerika. Kinabukasan, Dad, magsisimba lang ako pero babalik din po ako agad. Paalam ng dalaga sa kanyang ama. Oh, ikaw lang? Magpasama ka kay Manang Huling, mahirap na. Suggestion nito. Kaya ko na, Dad. Baka busy si Manang. Isa pa, malaki na ako. Tsaka sa simbahan lang, Dad. Kailangan ko nang umalis para umabot ako sa misa. Saad nito at humalik sa pisngi ng ama. Veronica, isama mo na si Manang. Sige na. Pakiusap nito kaya pumayag na rin ang dalaga. Fine, Dad. Manang, hintayin ko kayo sa labas, ha? Wika ni Veron. Ilang minuto lang ay lumabas na rin si Manang Huling kaya umalis na rin ang dalawa. At dahil maaga sila ay naabutan nila Veron ang unang misa. Taimtim at nakapikit pa ang dalaga habang pinakikinggan ang sermon ng pare. At nang matapos ang misa ay nagyaya si Veron na maghanap ng makakainan. At nang makita ni Manang Huling ang isang bukas na karenderya ay doon nito niyaya ang dalaga. Doon tayo, iha. Masarap ang pagkain doon. Pero sanay ka ba? Hindi ba sasakit ang tiyan mo? Tanong ng matanda. Manang naman, kumakain po ako niyan. Tara na po at gutom na ako. Yaya ng dalaga. Sige, akala ko ayaw mo sa ganyan eh. Malinis din dyan. Dagdag pa nito. Ang bango, Manang. Tara, Manang, pili kayo ng pagkain. Tapos doon ako uupo, ha? Kayo na po ang bahala na pumili. Kakainin ko yan. Ngiting wika nito. O sige na, doon ka sa malapit sa bintana. Tugon na matanda. Doon nga naupo ang dalaga pero hindi niya alam na may nakamasid sa kanya na isang lalaki na hindi gagawa ng mabuti. Napangiti si Veron nang dumating si Aling Huling at may 2 order ng kanin, 2 klase ng ulam at tubig para sa kanilang dalawa. Naubos nila ang pagkain at ilang saglit lang silang nagpahinga matapos noon ay bumalik na sila sa sasakyan. Sakto naman na naroon din ang binatang si Edward at bumibili lang din ng ulam dahil galing ito sa simbahan. Pinauna lang ang nanay at kapatid niya. Hinablot ng lalaki ang bag ni Veron kaya nagulat ito at napasigaw. Hoy, magnanakaw! Sigaw nito kaya napatingin ang binata at sakto napatungo ito sa kinaroroonan nila. Diyos ko, tulungan niyo po kami yung bag ng alaga ko! Tarantang saad din ng matanda. Harangin niyo, please! Sigaw muli ng dalaga kaya hinarang ito ng binata sabay hampas ng dala nitong ulam. My God! Manang, tara po! Yaya nito sa kasama. Gago ka? Dito ka pa nagnakaw? Tayo, bilis! Tumawag kayo ng pulis! Saad ni Edward at dinampot ang bag na nabitawan nito. Salamat po, sir. Thank you. Sambit ni Veron dito kaya napatitig ang binata sa dalaga. Wala yun, miss. Next time, huwag ka magdadala ng ganyang klase ng bag. Maraming gago dito. Katulad nito loko na to. Tura ni Edward. Salamat pa rin. Yung lalaki, ayos lang ba? Napuruhan yata ng ulam. Tanong ni Veron dahil nasa ulo nito ang ulam na binili ng binata. Tumayo ang lalaki habang inaalis ang nasa buhok niyang sarsa ng ulam. Dumukot ng pera si Veron sa pitaka para iabot kay Edward pero hindi nito kinuha. Kunin mo na ang bayad doon sa ulam. Alanganin nitong wika kay Edward. Hindi na, miss, may pambili pa ako. Ingat ka na lang sa susunod. Tanggi ng binata. Please, take this. Muling pakiusap nito at lumapit pa tsaka kinuha ang kamay ng binata. Ang kulit mo, miss, pero dahil maganda ka, sige na nga. Napilitang sagot nito at kinuha ang pera. Salamat ulit ha. Anong pangalan mo? Baka magkita tayo ulit para next time kilala na kita. Wika ng dalaga. Hindi na, miss. Sa laki nitong Maynila, imposible matandaan mo pa ang pangalan ko kung sabihin ko man. Sagot ng binata. Malay mo naman. Tugon ni Veron. Sumilay ang maputing ngipin ni Edward habang kinamot ang kilay niya. Wala rin siyang nagawa kundi isuko ang pangalan niya sa dalaga. Edward ang pangalan ko. Tura nito. Maganda naman pala ang pangalan mo eh. I'm Veronica, but they used to call me Veron. Ngiting pakilala ng dalaga. Mas maganda ang pangalan mo. Bagay sa'yo. Saad ni Edward. Iha, tayo na. Yaya ng matanda kaya natawa si Veron. Nagpaalam na ang mga ito sa binata. Hindi mawala ang ngiti nito kahit na nakauwi na sila sa bahay. Natatawa ang nanay niya dahil kahit ang magsandok ng kanin ay hindi nito maikubli ang saya. Kaya nagtanong na ang ginang dito at sinabi na nga niya ang lahat. Ganon din ang dalaga kaya natutuwa ang kasama nito.
Nakarating din sa daddy niya ang nangyari at sinabi nga nila ang naganap. Ang sabi ng daddy niya ay kailangan na makilala niya ang lalaki para daw mabayaran. Pero ang sabi ni Veron ay wag na. Pero ipinapahanap pa rin ito ng kanyang ama. Kaya isang umaga na pababa siya ng hagdan ay napatigil ito sa pagbaba. Dahil naroon at nakaupo ang binata na tanging simpleng t-shirt at maong na short lang ang suot. Edward? Nandito ka? Gulat ng tanong nito. Bahay niyo pala to. Magandang umaga, Veron. May nagpunta kasing tao sa bahay at dito ako dinala. Sagot nito at tumayo. Sinong tao? Maupo ka muna. Wika ng dalaga. Hindi ko nga rin kilala. Tugon ng binata. Ako nagpahanap sa kanya, iha. Alam ko gusto mo siyang bigyan ng reward, right? Sagot ng kanyang ama. No dad, tinanggihan niya kaya hindi ko na pinilit pa. Bakit niyo pinahanap si Edward? Nasabi ko naman sa inyo na okay na, di ba? Sir, hindi ako humihingi ng reward. Kahit kanino man mangyari yon, ganun din ang gagawin ko. Mawalang galang na ho, pero aalis na ako. Magalang na singit ni Edward. No, Edward, stay. Maupo ka muna. Kumain ka na ba? O kape, gusto mo? Tanong ni Veron nang makababa at mismong nasa harapan na niya ang binata. Tapos na. Mauna na ako at may trabaho pa kasi ako. Sagot nito. Anong trabaho mo, iho? Nanunukat nitong tanong sa binata. Sa talyer ho ng isang kaibigan. Sagot ng binata. Napais ding si Agustus dahil sa klase ng trabaho nito at simpleng pinagmasdan ang kasuotan ng binata. Talyer? Tapos ayaw mo ng reward sa ginawa mo para sa anak ko? Come on, take the money. Wika nito kay Edward. Dad, hindi naman kasi lahat ng tulong pero ang gusto. Sagot ni Veron. Tama ho ang anak niyo, sir. Ganito lang ho ang pananamit ko, pero may pinag-aralan din naman ako. Hindi mo kailangan tignan ng palabas na anyo, nasa kalooban. Mauna na ako, Veron. Tugon ng binata at umalis na lang bigla. Hambog. Bulong ng kanyang ama na hindi nakataas sa pandinig ni Veron. Dad, bakit ganun kayo sa tao? Parang iniinsulto niyo pa imbis na pasalamatan niyo. Wika ni Veron sa ama. Napailing ito dahil sa pagkadisgusto sa binata kahit na wala namang pangit na sinabi ito sa kanila. Nakaramdam ng inis ang matanda dahil tumanggi ang binata sa inaalok nilang pera. Sa itsura lang ng binata ay mukhang hikahos sa buhay pero nakuha pa magmalaki na hindi nagustuhan ng matanda. Baka gusto lang na pataasin ang ibibigay ko kaya tumanggi. Sa klase ng itsura ng lalaking yon, Veron, mukhang maangas. Wika nito sa anak. Dad, kailan pa kayo naging ganyan sa kapwa? Ganyan ba talaga kayo? Nangahamak ba silang sa itsura ng tao? Sa tingin niyo kung hindi si Edward ang tumulong sa akin, tatagihan din kaya ang inaalok niyong pera? Walang ginagawa yung tao sa inyo. Inis na saad nito. Bakit parang galit ka pa sa akin, Veron? Kahapon mo lang nakilala yung lalaki na yon. Wala pa nga sigurong 3 oras, tapos parang kilala mo na? Halata ang dismaya sa boses nito. Dahil nakita ko yung lungkot sa mata niya, nung sinubukan mo siyang insultuhin. Daddy, hindi ba tayo na years ang kailangan para masabi mo na mabuti ang isang tao? Sa kilos at pananalita lang, makikita mo yon. Mahabang tura ni Veron sa ama. So, ano gusto mong gawin ko? Habulin ko? At mag-sorry? Never, Veron. Kunot noong wika nito at naglakad palayo sa kanya. Naiinis si Veron. Ngayon niya lang nakitang ganun makitungo ang ama sa iba. Marahil ay mahirap ang lalaki, kaya ganun na lang nito pakitunguhan pero hindi pa rin sapat na dahilan yon. Mas dapat ay makikitungo ng maayos para mas marami pa ang maging kaibigan sa huli. Pero parang hindi ganun ang klase ng kaibigan na gusto ng kanyang ama. Mayaman, edukado at may pinag-aralan. Pero iba si Veron. Hindi siya tumitingin sa panlabas o estado lang sa buhay. Ang hinahanap niya ay mabuting tao, mapagkakatiwalaan at may takot sa Diyos. Sa paglipas ng linggo ay dumalas na ang tampuhan ng mag-ama. Madalas na kasing bugnutin ng matanda kaya mas gusto ni Veron na lumabas na lang muna ng bahay. Aalis ka? Wala ka namang kaibigan dito, hindi ba? Tanong ng kanyang ama. Wala nga dad, sa mall lang ako pupunta. Naiinip kasi ako dito. Tugon niya. May bisita ako mamaya, hintayin mo na para makilatis mo rin. Wika nito kaya hindi na nagtanong pa si Veron. Isang lalaking may maayos na damit at magarbong sasakyan ang dumating. Ipinakilala siya ng ama dito at base sa tono ng pananalita nito ay ito ang lalaking nagugustuhan ng matanda para sa kanya.
Pero inunahan na niya ito at ang sabi ng dalaga ay siya ang pipili na lalaking gugustuhin. Tsaka nagpaalam at umalis ng bahay. Habang nagmamaneho si Veron ay aksidente niya nakita ang isang dalagita na para ba nahihilo kaya huminto ito at pinuntahan. Miss, ayos ka lang? Tanong niya dito. Nahihilo kasi ako ate. Sagot nito. Sandali, kukunin ko lang yung tubig sa kotse. Wika niya. Agad niyang kinuha at binalikan ng dalagita na namumutla na. Inabot niya ang tubig tsaka hinintay na maging maayos ang kulay nito. Ano nararamdaman mo ha? Gusto mong bandalhin kita sa hospital? Alalang tanong niya. Wag na po, uuwi na lang ako sa bahay namin. Malapit lang naman po yun dito. Tugon ng dalagita. Sige, ihahatid na lang kita. Ituro mo na lang ha? Presenta ni Veron at tinakay ang dalaga sa kotse. Salamat po ate, ang bait niyo naman po. Pasasalamat ni Abby. Tinahak nila ang kahabaan ng daan at nang makarating sa lugar ay inalalayan niya muli ito. Itinuro ni Abby ang bahay nila at nang nasa tapat na sila ng pinto at kakatok na lang sana ito ay bumukas yon kaya nagulat pa si Edward maging si Veron. Edward? Dito ka din nakatira? Gulat nitong tanong. Veron, bakit magkasama kayo ni Abby? Ano nangyari sa'yo ha? Wika ng binata at kinuha ito sa kanya. Nahihilo kasi ako kuya. Mabuti't mabait si ate ganda. Sandali, magkakilala ba kayo? Tanong ng kapatid niya. Magkapatid kayo? Kaya pala parang may kahawig siya. Magkakilala kami. Veron nga pala. Sambit ng dalaga. Abby po, ang ganda niyo naman po tsaka ang bait niyo. Bagay kayo ng kuya ko. Hirit ni Abby kaya natawa ang dalaga. Hoy, Abby, yung bibig mo ha? Pumasok ka na nga doon. Saway ni Edward. Ayos lang yon. Sige, mauna na ako sa inyo. Nice meeting you, Abby. Ngiting wika ni Veron. Pasok ka kaya muna, Veron. Salamat sa pagmamaganda loob mo kay Abby. Tura ng binata. Kahit naman kanino, gagawin ko rin yon. Ngiting wika nito. Parang sinabi ko na yan. Pasok ka muna. Yaya nito kaya tumango si Veron. Mabilis na nagkapalagayan ng loob sina Abby at Veron na hindi nito ginagawa sa mga nakikilala ng kuya niya noon. Mula nang malaman ni Veron ang bahay ng binata ay napapadalas na ito doon. Kaya natutuwa ang kapatid ni Edward. Nakilala na rin nito ang nanay niya at wala namang problema doon. Hanggang sa maging mas madalas pa ang pagkikita nilang dalawa. Nagpupunta din si Edward sa mansyon at natataon na nasa business trip ang ama nito. Pero nakakarating din dito ang balita. Hanggang sa mahulog na nga ang loob ni Veron at Edward sa isa't isa dahil masayang kasama ang binata at nagagawa niya ang mga bagay na hindi niya nagagawa noon. Tulad ng sumakay sa motorsiklo, kumain sa turo-turo at manood ng palabas sa plaza. Niligawan na nga niya si Veron at kahit na naroon na ang daddy nito ay maganda at magalang pa rin ang pakikiharap niya sa matanda. Ngunit iba ang nasa isip ng ama ng dalaga. Are you sure about Edward ba yon? Tanong nito na makaalis ang binata. Sure about what, Dad? Si Veron. Sa lalaki na yon, mas bagay kayo ni Gerald. Mayaman, matalino, maraming pera at may pagmamalaki mo pa. Wika ng ama nito. Eto na naman ba tayo, Dad? Akala ko ba okay na si Edward sa inyo? Tsaka hindi ko na kailangan ng mapera at matalino, Dad. Yung mahal ako, tigagalang ako, yun ang gusto ko. Sagot nito. Hindi na nagsalita ang ama ng dalaga. At sa lumipas na araw ay tuluyan na nga niyang sinagot ang binata. Mas madalas na doon siya naglalagi sa talyer at minsan naman nasa bahay siya ng binata kasama ang nanay at kapatid nito. Bagay na hindi na nagugustuhan ng kanyang ama. Hanggang sa umabot sila ng 3 buwan na magkasintahan, palagi siyang pinapasaya ni Edward. Iniintindi ang sitwasyon ng kanyang ama kaya nahihiya siya dito dahil napakabait ni Edward. Ginalang din siya nito. Hindi ako makapaniwala na nabilog ng lalaking oportunista na yun ang ulo mo, Veron. Mas matagal pa ang nilalagi mo sa bahay niya kesa dito. Galit ng wika ng ama niya. Dahil ayaw niyo naman na narito siya, di ba, Dad? Binabastos niyo yung tao. Sagot ni Veron. Magkipaghiwalay ka na sa lalaking yan. No, Dad. May isip na ako at mahal ko si Edward. Huwag niyong gawin sa akin to, Dad. Tura ng dalaga. Aalis ka na naman na 10 oras ng gabi para puntahan ang lalaking yon? No, stay here. Or else aalis ako at hindi mo na ako makikita, Veron. Pananakot nito. Napakunot ang noon ng dalaga dahil sa pagiging isip bata ng kanyang ama.
Dad, ano bang problema niyo kay Edward? Mahal ko yung tao at masaya ako pagkasama ko siya. Sigaw ng dalaga. Wala akong pakialam. Basta layuan mo ang lalaki na yon. Habang malakas ang ulan ay hinihintay ni Edward si Veron sa madalas nilang tagpuan. Mahal na mahal niya ang nobya at ramdam niya rin na ganon din ito sa kanya. Kahit na 3 buwan pa lang sila ay ito na ang gusto niyang makasama habang buhay. At boto din ng nanay niya pati si Abby dito. Pero ilang oras pa ang lumipas ay walang Veron na dumating. Nagsimula ng pumatak ang ulan pero wala pa rin ito. Sinubukan niya rin itong tawagan pero hindi sumasagot kaya nagsikip ang puso ni Edward. Naramdaman na naman ni Edward ang pakiramdam noon nang iwan sila ng kanyang ama. Kuya, ang lakas na ng ulan. Si nanay nawala ng malay sa bahay. Sigaw nito at hinihingal pa. Ano? Gulat na tanong niya dito. Tara na kuya, tumawag na ako ng tricycle. Wika ni Abby. Pero si Veron, baka dumating siya dito. Tawagan mo na lang siya. Importante si nanay kuya. Sambit niya kaya tumakbo sila pa uwi. Habang naglalakad si Veron palabas ay sumigaw si Manang huling kaya napahinto ang dalaga. Veron, ang daddy mo! Sigaw nito. Daddy? Bakit Manang? Inatake siya. Sagot nito. Ano? Tumawag kayo ng ambulansya, bilis! Tarantang utos nito at tumakbo patungo sa ama. Nadatnan niya itong nahihirapan na huminga. Dad! Oh my God! Relax lang ha! Tumawag na ng ambulansya! Hold on, Dad! Umiiyak na saad nito. Please, Iha. Listen to me. Shh, huwag na muna kayo magsalita ha. Dad, lumabat ka ha. Saad nito, dumating na agad ang ambulansya. Umiiyak ito habang lulan na sila sa loob. Tumunog ang cellphone niya pero hindi niya ito sinagot. Pinatay pa niya ito para walang istorbo. Kahit na sumasakit ang puso niya dahil sa hindi niya kagustuhan na desisyon. Isinugod din ni Edward ang ina dahil nawalan nga ito ng malay at sa pinakamalapit lang na hospital ito dinala. At sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot pa dahil pumutok daw ang ugat nito sa batok. Kaya dead on arrival na ang ginang. Hindi halos makapaniwala si Edward dahil doon. Tinawagan nitong muli si Veron pero cannot be reached na ang cellphone ng nobya niya. Kuya, si nanay. Wala na siya kuya. Iyak ng kapatid habang yakap ng binata. Tahan na. Nandito pa si kuya. Hindi kita pababayaan. Pinipigilan nitong umiyak at pilit itinatago ang sakit sa pagkawala ng ina at ng nobya niyang hindi nito makontak. Si Ate Vero, nakausap mo na ba kuya? Tanong nito kahit hilam ng luha ang muka. Wala pa rin. Hindi ko siya makontak. Baka busy lang. Sagot nito pero sa loob-loob ni Edward ay may mali. Samantalang sa hospital kung nasaan ang mag-ama ay nakausap ng dalaga ang doktor ng kanyang ama. At malala na ito. Kailangan ng ilipad sa Amerika kaya tumawag ng private plane si Veron at agad pinaayos ang mga gamit nila sa matanda at walang sinayang na oras. Sa nakalipas na 4 na taon ay marami ang nagbago. Nakasurvive ang ama ni Veron sa pagkakakoma pero naka-wheelchair na lang ito dahil na rin sa mahinang tuhod. Bumalik sa pagmomodelo ang dalaga dahil kailangan. Wala na rin siya naging balita sa binata dahil ang huling mensahe na natanggap niya dito ay hindi na nasundan dahil hindi na rin niya makontak ang dating numero nito. Nasaan ka na, Veron? Huling mensahe na nabasa niya mula kay Edward kaya nanlumo si Veron. I'm sorry, Edward. I'm sorry. Usal niya sa sarili. Anak, may problema ba? Tanong ng daddy niya nang pumasok sa loob ng kwarto niya. Dad, kayo pala yan. Gutom ba kayo? Saad niya at ngumiti agad. Lately, ang tahimik mo. May problema ba? Pwede mo sabihin kay daddy. Tura nito. Wala dad, yung gumaling kayo napakalaking biyaya na sa akin yon at masaya ako. Sagot niya sa ama. Pero hindi ganyan ang nakikita ko sa kilos at sa mga mata mo. Sambit nito. Kuya, dadalawin ko si nanay. Sasama ka ba? Tanong ni Abby. Hindi na Abby, kailangan kong tapusin to. Ikaw lang ba? Dagdag tanong nito sa kanyang kapatid. Hindi, kasama ko si tatay. Sigurado ka ayaw mong sumama? Tanong pa nitong muli. Kayo na lang muna. Ingat kayo ha? Isa pa, magsama kayo ng driver. Lakad na Abby para hindi na kayo gabihin pa. Bili nito sa kapatid. Sige kuya, alis na kami. Tura nito at humalik na sa kuya nito. Mula nang mamatay ang kanilang ina ay sobrang pagdadalamhati ni Edward. Pakiramdam niya ay napakasama niyang anak.
Ikinagulat nila ni Abby ang biglaang pagbalik ng kanilang ama. Nung una ay pinagtabuyan ito ni Edward. Pero nang ipaliwanag nito ang dahilan, ay doon niya lang ito lubos na napatawad. Nakulong ito dahil sa maling bintang kaya nagulat pa si Edward sa mga pilat nito sa likod. Pero tinulungan rin ito ng isa sa mga kaibigan nito kaya napawalang sala at nagsumikap kaya bumalik ito ng Pinas. Dala ang lahat ng pera mula sa pagsisikap nito kaya umangat ang buhay nila at nagkaroon ng sariling kabuhayan. Wala na rin sila sa dati nilang bahay dahil nakabili na sila ng maraming properties dahil na rin sa pagsusumikap ni Edward. Magkagayon pa man ay sumasagi pa rin sa isipan niya ang babaeng si Veron at napapatawan ng pagak. Siguro na-realize niya na tama ang daddy niya na walang mangyayari kung ako ang pipiliin niya. Isang duka at walang maayos na damit. Yun siguro ang dahilan kaya hindi man lang niya ako kinontak dahil mahirap lang ako na hindi gaya niya. Mayaman at elegante. Usal ni Edward. Isang linggo pa ang nagdaan ay muling bumalik sila Veronica at ang kanyang ama sa Pilipinas. Iba yung saya at pananabik ang nararamdaman ng dalaga nang muli ay makatungtong siya sa bayang Sinilangan. Lihim siya nilingon ng ama at kitang-kita nito ang ibang ningning ng mga mata nito ngayon. Let's go, Dad, para makapagpahinga na rin kayo. Yaya niya sa ama. Mabutit nakatawag ka kay Manang na pauwi tayo. Kagabi ko pa naitawag, Dad, kaya baka nagluto yon. Tama-tama, matitikmang kulit yung kaldereta niya. Parang ako din. Gusto kong matikman ang kaldereta niya. Ngiting saad nito. Gaya ng dati ay sinalubong sila ng ngiti ng matanda. Inalalayan ng ilan ang kanyang ama dahil sa sakay na wheelchair nito. Parang wala nagbago sa mansyon nila. Ganun pa rin. Balak sana nitong tanungin ng binata kay Huling pero naroon ang daddy niya kaya kukuha na lang siya marahil ng tiyempo. Matapos kumain ay nagpahati dito sa kwarto kaya naiwan si Veron sa sala. Sakto ang paglabas ng matanda dahil balak na niya itong tanungin. Manang, si Edward po ba may balita kayo? Alangan niyang tanong dito. Mula na magpunta siya dito, iha, wala na ngayon. Nagpunta siya dito? Kailan ho yun? Saad ni Veron. Isang araw nang umalis kayo patungong Amerika. Ano hong sabi niyo sa kanya? Ang sabi ko, nasa Amerika ka na at ang daddy mo. Hindi siya nagsalita. Umiyak lang. Sinabi niya rin na namatay yung nanay niya. Ano? Gulat niyang turan. Alam niyo ba kung nasa sila ngayon? Umiling lang ang matanda matapos ay umalis na para ilabas ang basurang dala. Nanlumo si Veron sa nalaman. Hindi siya makapaniwala na wala na ang nanay Soledad niya. Napakabait pa naman ito at itinuring siyang anak na rin. Bigla na lang tumulo ang luha ni Veron dahil doon at nakaramdam ng guilt sa ginawa niya noon. Kung sanang sinagot niya ang tawag nito ay baka nadamayan niya si Edward. Manang, kayo na munang bahala kay daddy. Pakibuksan niyo muna yung gate. Sige na. Utos nito at tumalima ang matanda. Mag-iingat ka. Bilin nito. Si daddy ha, kayo na munang bahala. Sabihin niyo may pinuntahan lang ako. Turan niya kay Manang Huling. Ako nang bahala sa kanya, basta umuwi ka agad. Sambit naman nito. Pinaarangkada niya ang kotse tsaka umaasa na baka doon pa nakatira ang dating nobyo. Napakagat siya ng ibabang labi dahil sa paghihinayang. Pero wala na siya magagawa. May pinagdadaanan din siya at hindi niya yun ginusto. Ilang minuto pa ay nakarating na siya sa dating lugar. Isang pamilyar na muka ang nakita ni Veron kaya binati niya ito. Mabuti at nakilala din siya nito. Edong, natatandaan mo pa ba ako? Tanong niya. Miss Veron? Abay syempre naman, mas lalo kayong gumanda ah. Ano bang atin? Sagot at tanong nito. Sila Edward, dito pa ba nakatira? Tanong niya at bigla nawala ang ngiti. Naku, wala na Miss Veron. Matagal-tagal na din na hindi sila bumabalik dito. Balita ko ay nakabili na ng bahay sa Taguig. Ganun ba? Salamat Edong. Kung may balita ka, tawagan mo ako ha? Sabay abot ng calling card nito sa lalaki. Tumangulang ito at bumalik na bagsak ang balikat tsaka sumakay ng kotse. Napabuntong hininga na lang si Veron dahil mukhang umalis na nga ang mga ito. Umuwi si Veron na malungkot. Naroon ang daddy niya sa sala kaya nagulat pa ang dalaga. Saan ka galing anak? Lumabas ka agad, hindi ka muna nagpahinga. Salubong nito sa kanya. May pinuntahan lang ako dad. Kayo, bakit narito kayo ulit? Nakapagpahinga na ba kayo? Tanong niya. Nakaidlip lang, tapos nagising. Anong lagay ng lakad mo? Sino bang pinuntahan mo, ha? Tanong ng daddy niya. Wala dad,
Akyat muna ako sa taas ha. Maliligo lang ako. Tugon ni Veron at umalis na. Tinawag ni Agosto si Huling at doon niya nalaman kung saan nagpunta ang kanyang anak. Mahabang panahon na niyang kinontrol ito at kaya sila umabot sa ganito ay dahil na rin sa kanya. Mula nang manatili sila sa Amerika ay madalang na lang itong ngumiti, yung tunay na ngiti. Palagi niya nakikita itong tulala at malayo ang tingin at yun ay kasalanan niya. Halos sila linggo na silang nasa Pilipinas kaya naisipan ni Veron na bumili ng mga gamit para sa gagamitin niyang pagguhit ng mga damit para sa kanyang trabaho abroad. Nagpaalam siya sa ama at pumayag naman ito. Sa mall siya nagpunta para makapamili ito ng magandang klase ng gamit. Abala siya sa pamimili ng mga kulay at iba't ibang uri ng lapis nang hindi sinasadya na mabundol siya ng isang cart. Nagulat pa ang dalaga na makilala siya. Ate Veron? Ikaw ba yan? Gulat na saad nito. Abby? Wow, napakaganda mo. Kamusta ka na ha? Tanong nito pero hindi ito lumapit sa kanya. We're good ate. Tipid na sagot nito. Sinong kasama mo? Tanong niya at nagulat pa si Veron na lumapit ang isang matipunong katawan ng lalaki at isang may edad na lalaki ulit. Parang tumigil ang ikot ng mundo ni Veron nang mag-cross muli ang landas nilang dalawa. Halos lumundag ang puso niya dahil nakita na niyang muli si Edward. Ibang-iba na ito kaysa noon. Edward? Usal niya pero blanko lang ang mukha nito. Kuya, hindi ko alam na makikita ko siya dito. Dinig niyang sabi ni Abby. Okay lang, hindi naman sa atin ang mall na to. Tapos ka na ba? Pagod na si tatay, kaya tayo na. Tila na kuryente si Veron sa lalim ng boses nito. Edward? Tawag muli ni Veron pero isang madilim na titig lang ang tugon nito sa kanya. Abby, mauna na kayo ni tatay. Utos nito sa kapatid niya. Sigurado ka ba kuya? Sunod ka agad ha? Tara na tay, doon na tayo sa kotse. Yaya ng dalaga at isang tipid ng ngiti lang ang ginawa nito sa kanya. Anong kailangan mo? Supladong tanong nito. Kamusta ka na? Nabalitaan ko yung nangyari kay Nanay Soledad. Sorry Edward. So ngayong alam mo na. Tapos na yon. Kung wala ka na sasabihin, may mas importante pa akong gagawin. Tugon ng binata kaya nakaramdam ng kirot ng puso si Veron. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako nakarating noon kasi wala na ako pakailam, Miss Castillo. Kung wala ka na sasabihin, please, excuse me. Wika ng binata at tumalikod pa palayo. Naumid ang dila ni Veron dahil sa sinabi sa kanya ng binata. Kahit kailan ay hindi siya nito binastos o sinabihan ng hindi magagandang salita. Pero iba na ito magsalita ngayon. At pansin din ni Veron na tila nagbago na rin ang estilo ng pananamit kahit ang pagsasalita nito. Naramdaman niya na basa na pala ang luha ang kanyang mukha dahil nasaktan siya sa ipinakitang ugali nito sa kanya. Nagkausap na kayo ni Ate Veron, kuya? Kamusta siya? Bakit daw hindi niya sinasagot ang tawag mo noon? Sunod-sunod na tanong ni Abby. Wala na akong pakialam, Abby. Matagal ng panahon na yon at ayoko nang balikan. Iniisip ko lang na nilayaon niya ako noon dahil sa estado natin sa buhay. Masyado ako nadudurog. Idagdag mo pa yung hindi niya pagsagot sa mga tawag ko noon. Turan niya sa kapatid. Hindi ba hindi mo na siya gusto? O nagkakaganyan ka kasi mahal mo pa siya, kuya? Come on, baka may reason din si ate noon. Sambit niya kay Edward. Anong dahilan man yon, Abby? Wala na akong pakialam. Bumalik ako sa bahay nila pero wala na siya. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi niya ako sinasagot. Kahit isang beses, sigurado ako natatanggap niya ang text message ko. Pero kahit isa, wala siya nagisagot. Ngayon sabihin mo sa akin kung anong dahilan niya at hindi niya nasabi noon. Git ni Edward kaya nawala na ng kibo si Abby. Umuwi si Veron na puno ng lungkot ang mga mata at hindi yun nakaligtas sa kanyang ama. Pumalik siya sa pisngi nito at peking ngumiti pa. May problema ka ba anak? Pwede mo sabihin sa akin. Magkikinig ako. No dad, you can understand me. I saw him. Yung lalaki mahal ko noon at mahal ako noon. Puro puot na lang ang nakita ko sa mga mata niya kanina dad. And you know what? Nasasaktan ako kasi hindi siya dating ganon at kasalanan ko yon. Iyak nito. Si Edward ba? Yung nobyo mo noon? Tanong nito sa kanya. Yes dad, ang laki ng pinagbago niya. Papasan na siya sa panlasa niyo. Magandang bihis, may pera, at matalino na. Mapakala niyang wika. Veronica, iha, I'm sorry kung nasasaktan ka nang dahil sa kagagawan ko. Hindi ko alam na mangyayari to. Sinserong saad nito. No dad, kasalanan ko rin kasi hindi ko siya sinagot kahit isang beses. Deserve ko to.
Kasi iniwan ko siya ng basta na lang. And hindi ko matanggap na hindi na niya ako mahal ngayon, Daddy. Napaluhod na ito kaya lumapit ang ama niya na nakasakay pa sa wheelchair. Kasalanan ko to, anak. Ako ang dapat sisihin dahil sa nangyayari. Patawarin mo ang daddy ko naging madamot ako para sa'yo. Saat nito at mahigpit siyang niyakap. Maging si Huling ay nakiiyak na rin dahil sa nakita. Ilang saglit pa ay nakahinga na ng maluwag si Veron dahil nakapagsabi na siya sa daddy niya nang nasa loob. Nang gabing yon ay nagpaalam siya lalabas muna para mag-unwind sandali. Ang sabi niya sa kanyang ama ay saglit lang, kaya pumayag na ito kahit pa nag-aalangan. Nasa isang sikat na bar ang dalaga at naroon ito sa mismong counter nakaupo habang nakakadalawang shot glass na ito. Give me some glass please. Hingi nito sa bartender. Ma'am, matapang po ito, hinay-hinay lang po. Paalala nito. Thank you, I can handle this. Wika niya sa lalaki. Naroon din si Edward sa isang sulok kaya hindi niya nakikita ang dalaga. Marami din kasi ang nagsasayaw at wala siyang pakialam. Magbuhat kasi nang magkita sila ni Veron ay palagi na lang laman ito ng kanyang isipan. Ang maganda mukha nito, ang mapulang labi at ang mabangong amoy ng buhok. Malakas ang tugtog sa paligid kaya walang pakialam si Edward. Basta umiinom siya at nakatingin lang sa mga tao. At biglang nahawi ang daan dahil sa isang babae na pamilyar sa kanya. Naibaba niya ang hawak na baso dahil nakilala niya ito agad. May lumapit na lalaki dito at hinawakan ang bewang nito pero tuloy-tuloy lang ang pagsayaw ni Veron dahil sa kalasingan. Veron? Husal niya tumayo para lapitan ito. Hi miss, labas tayo. Mukhang mag-isa ka lang ah. Bulong ng lalaki. Sure. Sagot nito at natatawa pa. Let's go, para makadami tayo. Saad ng lalaki at hinila ito paalis pero biglang dumating si Edward at hinawakan nito sa kanyang braso. Alisin mo ang kamay mo sa kanya. Utos nito sa lalaki kaya napatingin si Veron kay Edward. Gusto mo sumayaw? Tayo na lang. Come on. Ngitimbulong nito sa kanya at ipiniksi ang kamay ng lalaki. Get off. Utos muli ni Edward sa lalaki at wala nang nagawa. Sumasayaw pa rin si Veron dahil sa kalasingan nito kaya binuhat ito ni Edward na akala mo isang sako lang ng bigas. Hey, hindi pa ako tapos. Put me down. Lasing ka na. Iuwi na kita. Tura ni Edward. No, put me down. Iinom pa ako sa loob eh. Please, konti pa. Pakiusap nito, dumiretso sila sa kotse ng binata at ipinasok ito sa passenger seat at ikinabit ang seatbelt. Nakainom ka na. At tama na yan, Veron. Ihahatid na kita sa bahay niyo. Saad ni Edward. No, hindi pa ako lasing. Nararamdaman ko pa yung sakit. Please, ibalik mo na ako sa loob. Yun na lang ang paraan para makalimutan ko siya eh. Tura nito kaya napatingin si Edward sa babae. Veron, lasing ka na kaya tama na yan. Kung hindi kita nakita baka kung anong mangyari sa'yo doon. Tura ni Edward. It doesn't matter anymore. Wala na akong pakialam kung anong mangyari. Wala naman nagmamahal sa akin eh. Ang daddy ko ayaw sa mga nagugustuhan ko. Si Edward galit na sa akin at hindi ko matanggap yun. Ang tanga-tanga ko kasi eh. Kung sana sinagot ko yung tawag niya, sana nalaman ko kung bakit, pero hindi. Hindi ko ginawa. Sampal nito sa sarili kaya pinigil ito ni Edward. Tama na yan, Veron. Pigil nito. Hello, let me speak for myself. Walang gusto makinig sa akin. Pakinggan mo naman ako, Edward. Sigaw nito at sumandal tsaka pumikit. Akala ni Edward ay titigil na ito, pero huminga lang pala ng malalim ang dalaga. Tumutulo ang luha nito kaya napamura na ang binata. Nang gabing yun, sinugod sa hospital si Daddy. Magkikita sana kami ni Edward noon, kaso inatake ang daddy ko. Hindi ko alam ang gagawin dahil sa akin kaya siya inatake. Sabi ng doktor niya sa Amerika gagaling siya. So I book a private plane that night. Ang daming calls and message ni Edward, pero kahit isa hindi ko nasagot. Mahabang turan niya. Bakit hindi ka tumawag kahit isang beses? Tanong ni Edward dito. Dahil natatakot ako. Natakot akong suwayin ng daddy dahil nakita kong halos bawian na siya ng buhay. Dahil hindi ko siya sinunod. Pero sa huli ako pa rin natalo. Kasi mahal ko pa rin si Edward. Pero siya mukhang wala na. Kaya please, hayaan mo nang bumalik ako sa loob. Ano ba? So sa tingin mo, hindi ka na niya mahal? Kaya ka nagpapakalasing sa loob niyan? Nakita ko siya, galit siya sa akin. Gusto ko siyang yakapin, kaso natatakot ako sa mga mata niya. Gusto ko nalang lunurin ang sarili ko sa alak ngayon. Sagot ni Veron. Then, sumama ka sa akin. Iinom tayo magdamag.
Saad ni Edward tsaka pinaandar ang kotse. Pumikit si Veron at hinayaan ng sarili na hilahin ng antok at pagod. Tsaka na lang niya iisipin kung ano ang mangyayari sa kanya ngayong gabi. Total, galit si Edward sa kanya kaya bahala na. Naramdaman niya na parang lumulutang siya sa ere kaya mas pinili niya na wag magmulat ng mata. Dahan-dahan na inilapag siya ni Edward sa kama at tumuloy sa banyo para maligo. Nagdala ng tubig at bimpo si Abby para kay Veron. Kuya, heto na ang hinihingi mo. Tura nito at pinagmasdan ng babaeng tulog sa kama. Sige, lagay mo lang dyan. Sagot niya at lumabas sa walk-in closet. Umiinom pala si Ate Veron, no? Mabutit ikaw ang nakakita sa kanya. Wika ng dalaga. Nasaktan siya ng sobra, Abby. At hindi ko alam na mas mabigat ang dinadala niya. Galit ako, oo. Pero hindi ko naman hiniling na maging ganyan siya. Kasi nga kuya, mahal mo pa si ate. Patawarin mo na kasi. Ang ganda niya, no? Paano yung daddy niya? Baka magalit. Saad nito? Tatawagan ko siya ngayon. Punasan mo na't bihisan mo siya, ha? Utos nito at kinuha ang cellphone niya. Ilang ring lang at sinagot rin ito ng daddy ng dalaga. Veron, anak. Akala ko, sandali ka lang. Nasaan ka ba? Almost 10 PM na, wala ka pa dito. Turan ng matanda sa kabilang linya. Sir, hindi ho si Veron to. Sagot ni Edward. Sino ka? At bakit nasa iyo ang cellphone ng anak ko? May nangyari ba sa kanya? Kulat na tanong nito. No sir. Kasama ko siya. Nandito siya sa bahay ko. Si Edward ho ito. Huwag po kayo mag-alala, iuwi ko siya bukas. Lasing na lasing lang po kasi siya, kaya dito ko po siya dinala. Paliwanag ng binata pero hindi kumibo ang matanda. Sir, nariyan pa ba kayo? Dagdag tanong niya. Edward, yung nobyo niya noon? Please, iho. Ikaw na munang bahala sa kanya. Alam ko na marami akong kasalanan sa anak ko at ganun din sa'yo. Magtitiwala ako na iingatan mo siya. Wika ng matanda. I will, sir. Tugon niya at pinutol na ang tawag. Tapos nang palitan ng damit ni Abby ang dalaga. Suot nito ang long sleeve niyang puti. Oh, nagalit ba kuya? Tanong ni Abby. Hindi, ang bait nga niya eh. Sige na, salamat ha. Si tatay. Nasa kwarto na siya kuya. Sige na, good night na. Paalam nito at niyakap ang kuya niya. Lumabas na si Abby pero nakatayo pa rin si Edward sa paanan ng kama at pinagmamasdan ng babae na nasa mahimbing ng pagkakatulog. Kaya lumapit si Edward at naupo sa gilid tsaka hinawi ang buhok nito sa muka. Kahit na 4 na taon na ang lumipas, ikaw pa rin at wala akong ibang minahal. Ang ganda mo, kahit natulog ka. Ibang klase ka palang malasing. Iyakin ka. I'm sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Pareho pala tayo may pinagdadaanan. Pero mas pinili kong maghalit sa'yo. I don't know the whole story. I'm sorry, Veron. Bulong nito at hinaplos sa mukha ng babae. Nagulat siya nang magbulat ito ng mata tsaka tumitig sa mga mata niya. Nangilid naman ang luha nito kaya napangiti si Edward. Galit lang siya sa salita pero mahal niya pa rin ito talaga. Edward, nananaginip ba ako? Tanong ni Veron kay Edward. Hindi. Hindi ka nananaginip. Tugon ni Edward sa tanong ng dalaga. Sana hindi pa naginip to. Edward, huwag ka na magalit sa akin please. I really don't know, pero sorry na please. Saad nito at hinaplos sa mukha ni Edward. Shh, go back to sleep. Bukas na tayo mag-usap. Sagot ni Edward. Pero naupo mula sa pagkakahiga si Veron at ikinulong ng dalawa niyang kamay ang mukha ni Edward. Tsaka ito tinitigan ng mabuti. Hindi pa ito panaginip talaga? Nandito ka ba talaga? Hindi makapaniwalang tanong nito. Hindi. Totoo ako at hindi pa naginip. Gusto mong pruweba? Tanong ni Edward at kumunutan noon ni Veron. Hindi na naituloy ni Veron ang sasabihin dahil hinuli ni Edward ang labi niya. Napapikit si Veron dahil sa paghalik ng binata sa labi niya. Natangay na rin siya sa halik nito kaya tumugon na rin si Veron at higit pa roon ang naganap sa kanila. Ipinagkaloob ni Veron ang sarili sa lalaki. Buong puso niyang ibinigay ang sarili dahil bukas ay tiyak na panaginip lang yon. Damang-dama ni Veron ang pag-iingat ng bawat haplos ni Edward sa kanya kaya halos magdugo na ang ibabalabi nito dahil sa pagpipigil na makapaungol siya. At ng gabing yon ay ipinagkaloob ni Veron ang sarili kay Edward. Kahit na medyo hilo pa, ay kusa siyang tumugon sa bawat haplos nito at halik.
Alam niyang imposibleng si Edward ito, pero bahala na. Tsaka na lang niya iisipin ang pinasok niyang kahibangan. Ouch! Daing ni Veron na magising ito. Nagtaka pa siya dahil hindi niya kwarto ang nakagisnan niya at napansin na wala siya suot na damit. Oh my God! Ibig sabihin hindi pa naginip yung kagabi? Gaga ka, Veron! Naglasing-lasing ka, ayan! Nagtakip ito ng mukha gamit ang dalawang kamay. Gising ka na pala. Saad ni Edward kaya nagulat si Veron. Edward? Ikaw? Akala ko panaginip lang. Nahihiyang wika niya kay Edward. So you mean, kahit sino pwede? Kasi lasing ka? Tanong nito at lumapit kay Veron habang nakaupo ito sa kama. Of course not. I thought it was just a dream. Bakit ako dito napunta? Kailangan ko nang umuwi. Ang daddy ko baka magalit na. Turan niya pero wala siya suot na damit. Lasing na lasing ka kagabi. Sakto, nakita kita kaya ka nandito ngayon. And sa daddy mo, pinaalam ko na narito ka sa akin. Turan ni Edward. Hindi ka nagalit? Tanong nito at nagyuko ng ulo. Hindi. Actually, masaya ako. Kasi alam ko na ang totoo. Wika ni Edward at hinaplo sa mukha ni Veron. Anong totoo? Takang tanong niya sa lalaki. Ang daldal mo kagabi. Iyakin ka rin pala pag nalalasing ka. Mas lalo kang gumaganda dahil doon. Saad pa nito kaya nagulat si Veron. Ano bang sinabi ko? Nakakahiya. Wika nito at nagtalakbong ng kumot. Matapos ang nangyari sa pagitan nila ni Edward at Veron ay nag-usap sila muli ng puso sa puso at sa huli ay nagkapatawaran na rin. Nakinig sila sa bawat isa kaya nang umuwi si Veron sa mansyon nila ay kasama na niya si Edward. Sinalubong sila ng kanyang ama at nakiusap ito kay Edward na kung pwede raw na mag-usap sila at pinaunlakan naman yun ng binata. Pasensya ka na, iho. Kung nagawa kong hadlangan ng pagmamahalan nyo noong una, nakita ko kung gano'n nasaktan si Veron dahil sa akin. Kaya sana'y mapatawad mo ako. Magulang lang ako na naghahangad ng ikabubuti ng anak ko. Wika ng matanda. Wala na ho yun, sir. Isa pa, naintindihan ko kayo. Kasi nag-iisa nyo lang siyang anak at karapatan nyo na pumili ng tamang lalaki para kay Veron. Pero ilalabang ko na ho siya ngayon, sir. Tugon niya dito. Sa bagay na yan, si Veron na ang makakapagdesisyon niyan. At alam ko naman na mahal ka niya. Susuportahan ko siya sa lahat. Sagot nito kay Edward. Pangako, sir, mamahalin ko ang anak niyo at hindi ko sasaktan. Umakyat si Edward at pinuntahan ang kwarto ni Veron. Bukas naman ang pinto kaya pumasok na si Edward. Niyakap niya ito mula sa likod kaya napapitlag pa ang dalaga. Ayos na, nakausap ko na ang daddy mo. Saat nito sabay halik sa lantad niyang balikat. Anong sabi? Baka tinakot ka o ikaw ang nanakot? Biro nito kaya pinihit siya ni Edward paharap. Hindi ko gagawin yon. Lalaki sa lalaki. At sinabi ko kung gaano kita kamahal at aalagaan habang buhay. Tura nito. Salamat, Edward. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung hindi mo ko patatawarin. Ayoko ng iba. Gusto ko ikaw lang. Sambit niya sa binata. Ang sarap naman pakinggan. Ang swerte ko kasi bukod sa maganda ka na, iyakin ka pa. Biro nito kaya pinitik ni Veronica ang ilong niya. Inaasar mo pa ako eh. Hindi na mauulit yon, no? Hirap nito at natawa na rin sa bandang huli. Nakapalagay na ng loob ni Edward ang ama ni Veronica dahil mas madalas na naroon din siya. Mas madalas pa nga ang pagkukwentuhan nila. Naging abala din kasi si Veronica sa trabaho kaya mas madalas na naroon ang nobyo niya. Mabuti at malawak ang pagkukunan ni Edward at mahaba ang pasensya. Kaya tumagal na rin sila ni Veronica ng halos 5 buwan at hanggang sa naging taon na. Love, masaya ka pa ba na ganito tayo? Tanong ni Veron dito. Oo naman. Masaya ako basta kasama kita. Bakit ikaw? Hindi na? Balik tanong nito kay Veron. Of course not. Happy ako basta kasama rin kita. At hindi ako magsasawa kasi mahal kita. Alam mo yan? Sagot ni Veron dito. Pero alam mo, love, may aaminin ako sa'yo. Ang totoo kasi niyan, pagod na ako sa ganito relasyon natin. Seryosong saad nito. What do you mean? Ayaw mo na, ganun ba? Huwag mo naman akong biruin ng ganyan, Edward. Naiiyak na wika nito. Love, ayoko na ng ganito. Tapusin na lang natin to. Ayoko na maging boyfriend mo. Sambit ni Edward kaya napaiyak na si Veron.
Nakikipaghiwalay ka na? Ayoko, love. Tanggin nito. Hindi, love. Listen to me, okay? Ayoko na maging boyfriend mo kasi gusto ko na maging asawa ka. Will you marry me, Veronica Castillo? Tanong nito kaya mas lalo siya naiyak. Oh my God. Edward, akala ko ayaw mo na sa akin. Nakakainis ka. Iyak nito kaya inulit ni Edward ang tanong. Love. Uulitin ko ang tanong ko. Will you marry me, Veronica Castillo? Pag-uulit nito kaya hindi makasagot na maayos si Veron. Oo, Edward. Papayag ako na pakasalan ka. I will marry you. Sagot nito at niyakap siya ng lalaki. Tinukot nito ang singsing at isinuot agad sa daliri nito. Nagbalakpakan ang mga taong nakarinig at nakakita. Mas kinilig pa ang iba nang halikan siya ni Edward sa labi at yakapin na mahigpit. Umaapaw ang saya sa puso ni Veron dahil sa wakas ay matatali na siya sa lalaking inibig ng tunay. Matagal na niyang pinangarap ang ikasal sa lalaking mahal siya at mahal niya. At heto na nga. Masayang masaya siya habang nagkukwento siya sa daddy niya. Hindi halos mawala ang ngiti sa mga labi nito habang ipinapakita ang singsing na suot niya. Masaya ako para sa inyo, iha. Sana magkaapo na ako agad, ha? Matanda na ako, kaya dapat bigyan niyo na ako ng apo. Saad nito. Daddy, hindi pa nga kami kasal eh. Darating tayo dyan. Sagot nito habang nakangiti. Kahit ang mami mo siguradong masayang masaya siya para sa'yo, anak. Maging mabuti kang asawa at ina, ha? Bili ng daddy niya. Yes, Dad. I will po. Si mami ang magiging definition ko ng isang mabuting may bahay. Sagot niya sa ama. At matapos ang ilang buwan ng paghahanda nila ng kasal, ay sa wakas, sumapit na rin ang tamang araw. Si Abby ang bridesmaid ni Veron at si Edong naman ang best man ni Edward. Naroon lahat ng mga kilala nila nang nasa luma pa silang lugar. Habang sina Veron at ang daddy niya ay ilan lang ang mga kaibigan dahil sa Amerika sila naglagi noon. Hindi makapaniwala si Veron na ikakasal na siya. At sana ay mas matagal at magiging matatag pa sila ni Edward sa mga pagsubok. Masaya din si Edward dahil buong akala niya noon ay hindi na mangyayari na ikakasal siya kay Veron dahil sa nangyari noon. Pero kumapit siya sa pag-asa na lahat ng bagay ay may pangalawang pagkakataon kahit pa sa gitna ng unos. Palakpakan ang mga naroon sa loob ng simbahan nang pag-isahin nila ang kanilang mga labi. Walang pagsidlan ng saya na nadarama ni Edward at Veronica dahil isa na silang ganap na mag-asawa. Niyakap nilang isa't isa at lumapit ang daddy at tatay nilang pareho kasama ni Abby. Isang masayang larawan ng alaala nila dahil sa kasal na kagustuhan nilang dalawa. Pinili ni Veron na wag na lumabas ng bansa. Mas gusto niya sa isla para presko ang hangin kaya sa Palawan nila piniling magpulot gata. Naroon na sila makalipas ang ilang oras na biyahe sakay ng yate. Pagdating nila sa rest house ay agad siyang dinala ni Edward sa kwarto habang buhat-buhat. Hindi na ako makapaghintay na muli kang angkinin, Veron. Saad ni Edward. Ako din. Masaya ako kasi ikaw ang una't huli kong mamahalin, Edward. Tugon naman niya dito. Mahal na mahal kita. Wika nito at sinil na siya ng halik. Ramdam ni Veron ang lambot ng kama kaya mas lalo lang nilang pinag-isa ang kanilang mga sarili. Puno ng lambing, pag-iingat ang bawat haplos ni Edward sa kanyang asawa. Pinupuno niya ng pagmamahal ang puso ni Veron. Buong magdamag nilang pinagsaluhan ang pag-iisa ng kanilang mga katawan. Halos isang linggo rin ang nilagi nila sa isla kaya mas nakapagbanding rin sila na mag-asawa dahil doon. Kahit na nasa honeymoon sila ay kinakamusta pa rin niya ang ama dahil baka naiinip ito sa mansyon. Sa paglipas ng ilang buwan ay nagdalang tao na rin si Veron na labis na ikinasaya ng lahat. Excited si Edward, lalo na ang mga magiging lolo. Parating inaalalayan ni Edward si Veron kahit nabababalag ng hagdan. May sarili na rin silang bahay na mag-asawa. Mabilis na lumipas ang buwan, manganganak na si Veron. Kaya halos mahulog sa kama si Edward nang sumigaw ito sa sobrang sakit. Tinawagan niya si Abby at sinabi kung saan na hospital sila pupunta. Halos hindi maipinta ang mukha ni Veron dahil sa kirot na nararamdaman. Relax lang, love. Malapit na tayo, okay? Hinga na malalim, then exhale. Wika ni Edward. Ang sakit na, love. Parang lalabas na siya talaga. Hirap na hirap nitong saad. Heto na tayo, love. Binuhat ni Edward ang asawa tsaka tumawag ng nurse. Agad na sinalubong sila ng wheelchair na dala ng isang staff. Love, please, huwag mo akong iwan. Saad ni Veron. Dito lang ako, sasamahan kita. Ilang oras lang ay isinalang na si Veron at dalawang malakas na ire ay narinig din ni Edward ang iyak ng sanggol.
Napaiyak si Veron dahil sa wakas ay isa na siyang ina at magulang. Idinapa ng doktor ang sanggol sa kanyang dibdib kaya tumigil ito sa pag-iyak. Babae ang isinilang na sanggol ni Veron. Pagmulat ng mga mata ni Veron ay nasa kwarto na siya sa isang private room. Hinanap nito si Edward at agad na lumapit. Nandito ako, love. Kumusta ka? Gutom ka? Malambing nitong tanong. Ayos ako. Ang baby natin nasaan? Hanap nito sa anak niya. Mamaya nandito na yon. Pahinga ka muna ha? Wika ni Edward at humalik sa noon nito. Nakalabas na rin si Veron sa hospital at sa bahay na magpapagaling. May yaya rin ang anak nila pero mas gusto ni Veron na siya ang mag-alaga. Mabilis na dumaan ang araw, linggo, buwan at taon sa buhay nila. Mas naging matatag ang pagsasama nila ni Edward dahil na rin sa anak nila. Bilang mga magulang na sila ay dapat maging responsable na sila sa mga kilos at desisyon. Dahil ang masayang pamilya ay palagi nagbibigayan. Malaki man o maliit ang problema, dapat ay palagi may solusyon ano man ang mangyari.